gabi, oras sa Vatican, o alas 6 ng umaga mamaya sa Pilipinas, tatagal ang unang araw ng public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Patuloy po ang dating ng mga nag-aalay ng dasal at pasasalamat, kabilang na ang ilang Pilipino. Saksi, si Marie Zumali. Mula sa Casa Santa Marta kung saan 12 taon siya nanirahan bago pumanaw sa edad na 88. Sabay-sabay inihatid ng mga kardinal, obispo at mga miyembro ng Swiss Guard ang labi ni Pope Francis patungo sa St. Peter's Basilica. 14 na pallbearer ang kumargas sa kanyang kahoy na kabaong. Pagdating ng labi ng Santo Papa sa St. Peter's Square, masigabong palakpakan ang sumalubong. Ang tuwa sa St. Peter's Square noong masilayan si Pope Francis nitong Easter Sunday, napalitan ng lungkot dahil sa kanyang pagpanaw nitong Lunes. I was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass na. And then now for this one, sadly. We're here before the Pope died, so it's sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still, but hindi na namin naabutan, unfortunately. Nang makapasok sa St. Peter's Basilica, inilagay ang labi ng Santo Papa sa harap ng Altar of Confession. Una cum omnibus sanctis. Pinangunahan ni Cardinal Kevin Farrell ang kamerlenggo ng Holy Roman Church, ang Liturgy of the Word, na nagtapos sa pag-awit ng Salve Regina o Hail Holy Queen. Sinundan niya ng pagpupugay ng iba pang kardinal, mga pari at iba pang tagasimbahan. Kasama riyan si Luis Antonio Cardinal Tagle, dating Manila Archbishop at ngayon Pro-Prefect of the Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Dicastery for Evangelization. Sinimulan ang public viewing alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, at magtatagal hanggang Biyernes. Mahaba ang pila papasok sa Basilica, kasama sa mga nakapagbigay-pugay ng ilang Pilipino. Sad that he's gone, but really grateful for his life, and we want to be able to continue what he's really taught us, to be courageous and hopeful. I feel so sad. We're expecting to see him, have an audience before Okay. Easter Monday. Okay. So, prayers for him. Sa Sabado ang funeral mass para kay Pope Francis sa St. Peter's Basilica, nasusundan ng libing sa Basilica of St. Mary Major sa labas ng Vatican. Kanina, nag-alay na roon ang pagdarasal ng rosaryo na pinangunahan ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin. Kumpirmado ng dadalo sa funeral ni Pope Francis ang ilang world leader gaya ni US President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, at Prince William ng United Kingdom bilang kinatawan ng British royal family. Kumpirmado ring pupunta sa Vatican sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Pilipinas, nagdeklara na ng period of national mourning effective immediately hanggang sa araw ng libing ng Santo Papa. Kaya half-mast ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng gusali ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.